Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Ako ay hindi nabigyan ng tamang pag-unawa. Kapag in English po yan, yung ako ay I am. Tapos yung hindi nabigyan ng tamang pag-unawa, pag in English po, misunderstood. Isang salita lang. Okay? I am misunderstood. Ako ay hindi nabigyan ng tamang pag-unawa. Sumunod, ikaw ay hindi nabigyan ng tamang impormasyon. You are misinformed. Okay? Sumunod, kami ay nabigyan ng maling pagsipi. Pag in English po yan, we are misquoted. Okay? Bali po yung we, maaari yung itagalog bilang tayo o kaya kami. Okay? Bali po, ang ibig ko sabihin ditong nabigyan ng maling pagsipi, kunyari meron po kayong sinabi, tapos sinabi po uli iyon ng ibang tao, yung pagkakasabi po noong ibang taong iyon ay may mali doon sa pagkakasabi niya, sa sinabi mo o sa sinabi nyo. Okay? Yun po ang ibig sabihin nitong misquoted. Okay? Sumunod, subukan po natin itong sila ay bilang they are. Sila ay nabigyan ng maling interpretasyon. They are misinterpreted. Okay? Sumunod, siya ay nadaya o kaya siya ay naligaw. Pag in English po yan, he is misled. Okay? Pag lalaki po, ang gusto nyong gamitin para sa siya, he. Pag babae, she. Okay? Sumunod, yun ay mali ng pagkalkula. Yun ay mali ng pagkalkula. It is miscalculated. Okay po? Subukan naman po natin nitong si Ben. Si Ben ay nabigyan ng maling pagturo. Ben is misdirected. Okay? Isa pa. Si Ben ay nabigyan ng maling paniwala. Ben is misguided. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong gamit na mali ng tugma. Diba? So, subukan po natin. Sila ay mali ng tugma. They are mismatch. Okay? Bali, ang pagkakagamit ko po dito sa sila, tapos pag ang ginamit ko ay mismatch, yung sila po dito ay bagay, yung tinuturo ko. Okay? Kanina tao, ngayon bagay. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong nailagay sa maling lugar. Halatang halata, dapat ang gagamitin mong subject pronoun ay dapat bagay, 'di ba? So ito 'yon, itong it. Itong it po kasi pambagay po 'yan, yung itinuturo po natin gamit itong salitang ito o 'yon. Okay? Ito ay nailagay sa maling lugar. O yun ay nailagay sa maling lugar. Okay? It is misplaced. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong mali sa linya. Okay? Subukan ko ulit itong sila. Tapos bagay po. Patungkol sa bagay yung tinuturo ko. Sila ay mali sa linya. They are misaligned. Okay? Tapos, ito uli. It uli ang gagamitin ko. Kunyari po ay patungkol po sa tindahan. Okay? Ito ay hindi na pamahalaan. It is mismanaged. Okay? So, ang tinuturo ko po sa inyo ay ang paggamit ng mga salitang ito na nakikita nyo ngayon na meron pong MIS sa unahan. May prefix mis. Okay? Itong misunderstood hanggang dito sa mismanaged. Yan po ang tinuturo ko sa inyo na kailangan nyo pong matandaan. Kasi may pagkakataon po, yung ating mga Tagalog na mensahe, ang daming salita nating ginagamit. Pero pag
In English na po natin, isa lang palang salita ang katumbas. At ito na nga po yun, yung ibinibigay ko sa inyo. Para hindi na kayo mahirapan mag-translate ng inyong Tagalog na mensahe patungong English. Magandang matandaan nyo itong mga salitang ito. Okay? Na kung saan ay ito pong misunderstood hanggang dito sa mismanage, puro adjectives po yan. Mga salitang panlarawan. Okay? Inilalarawan natin yung ating pinag-uusapan na maaaring ako, ikaw, tayo, kami, sila, siya, ito, o yun, o kaya si Ben. Okay? Na makikitandaan na rin po yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Ang una nyo pong ilalagay ay yung subject pronoun o subject noun. Pag sinabi ko subject noun, pinangalanan nyo na talaga yung pinag-uusapan katulad po nitong Ben. Pero pag itinuturo nyo lang katulad ng ako, ikaw, tayo, kami, sila, siya, ito o yun, subject pronoun naman po yan. Okay? So dapat yan yung una nyong ilalagay sa inyong English na mensahe. Okay? Tapos isusunod nyo yung linking verb nyo. Na yung linking verb po ay bumabase sa kung anong subject ang inyong ginamit. Pag ang ginamit nyo ay ako, yung I ay kailangan nyo i-translate bilang M. Pag ang ginamit nyo ay ikaw, tayo, sila, dapat yung I nyo ay i-translate nyo bilang R. Tapos pag ang ginamit nyo naman ay siya, dapat ang I nyo ay i-translate nyo bilang is. Pag yun o ito, tapos isa lang bagay lang naman yung inyong itinuturo, na pag in English nga ay it, yung I nyo ay itatranslate nyo bilang is. Okay? Tapos kung yung bagay na itinuturo nyo ay higit sa isa, at ang ginamit nga natin ay sila, pag tinanslate nyo itong I, R. Okay? Pantao man o pangbagay. Okay? Basta ang ginamit nyo ay sila, yung I nyo ay dapat R. Okay? Tapos pag isa lang na pangalan na particular ang ginamit nyo na subject na noun o proper noun, yung I nyo ay dapat yung gamitin ay is. Pero kung Mario and Luigi, dalawa na, ang pinangalanan nyo ng particular, R ang gagamitin nyo. Yan ang mga dapat yung tandaan. At tatandaan nyo, pag gumamit kayo ng M, R, is, paulit-ulit ko na itong itinuturo sa inyo, lalong-lalo na sa mga laging nanonood, na ang ibinibigay nating impormasyon ay pang ngayon. Okay po? So, pagkatapos po ng linking verbs, ay yung adjectives na po natin. At makakabuo na po kayo ng tamang English sentence na meron kayong isinamang salita na may prefix mis na adjective nga po ang uri. Okay? So guys, makikitandaan po itong ating aralin ngayon kasi talagang malaking bagay po ito para hindi po kayo mahirapan sa pagta-translate ng inyong Tagalog na mensahe, lalong-lalo na ganito na mahaba ang nagagawa yung Tagalog na mensahe. Tapos pagdating sa English, ang ikli lang pala. So dapat maunawaan nyo rin yung mga ganyang mga bagay, di ba po ba? So maraming salamat po talaga sa mga nagsasubscribe sa ating channel para ma-maintain po ang ating channel. Talagang malaking bagay po yung naitutulong nyo sa ating channel. Ganon din po sa mga nag-share para makita rin naman po ng iba sa mga nagla-like. Maraming salamat po. At maraming salamat din po dun sa mga umo-order po sa Shopee. Gamit po yung link natin para nagkaka-commission din naman po itong ating page. Okay, kahit maliit lang na commission. Maraming salamat po.